Song. Song. Alright. Good morning. Ayan. Good morning once again for everyone. Ayan. Thank you so much for coming here and welcome to our second service here at GCF Montalban. Purihin ang Panginoon at dahil nandito tayo, no? Palakpakan naman po natin ang ating walang hanggang Panginoon. So now, before we start, allow me to read to you Psalms 33 verses 1 to 3. It says here, "Sing joyful to the Lord, you righteous. It is fitting to the upright to praise Him. Praise the Lord with the harp. Make music to Him on the 10-string lyre. Sing to Him a new song. Play skillfully and shout for joy." Manalangin tayo. Heavenly Father, thank you so much that we have gathered here today, Father God, here at GCF Montalban, as we continue to worship you, to glorify you, to magnify your name, Father God, for this second service here at GCF Montalban. We ask, Father God, for your Spirit to dwell in us, Father God, and our focus on you, Father God, and you alone. We also ask, Father God, for our brethren who are still yet to come here, Father God. Guide them, O Lord. Bless them, Lord God. Protect them, Father, for anything that can harm them, Father God, so that they can join us here as we worship you in your name, Father God. For all the hindrances, Father God, we lay them onto your feet, Lord God. We cast them aside and let our focus be upon you, Father. We thank you, we magnify you, we ask all these things in Jesus' name. Amen and amen. Good morning din po sa bawat isa. Hallelujah. We're glad you're here. Despite of heavy rains nung nakaraang mga araw, mga maging bagyo ng ating buhay. Pero nandyan po ang Panginoon, hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Kaya po, church, we're standing before God because He is God and we are His pasture. So let's stand and celebrate the truth together. Praise
galing sa ating mga labi, bagkus maririnig ito ng ating Panginoon mula sa ating mga puso. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never failed me. My days, I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
us give our best clap offering for the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Maaari po tayong maupo. Tayo po'y manalangin. O Diyos, dakila ka sa lahat. Patuloy naming binabalik sa inyo ang kaluwalhatian, O Diyos. Patuloy kaming umaawit. Patuloy kaming magpupuri sa lahat ng kabutihan ninyo sa aming mga buhay. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Patuloy, Panginoon, na binibigay ang lahat ng kapurihan. Kalaki, Panginoon, ang aming dalangin. Kalaki, Panginoon, ang aming mga kahilingan. O Diyos, patuloy ka pong mangusap sa aming kalagitnaan. Kayo po nawa, O Diyos, ang patuloy na makita sa aming pong mga kanya-kanyang buhay. Dalangin namin, Panginoon, ng iglesyang ito na patuloy niyo pong patatagin, Panginoon. Patuloy pong magganap ang inyong naisin sa bawat isa sa amin. Maging patuloy pong kalugod-lugod sa inyong harapan. Dalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga ministry heads, ang amin pong mga tagapanguna. Patuloy po ang aming dalangin ng makalangit na kaalaman sa mga pagpapasya na amin pong ginagawa, sa amin pong mga naisin, Panginoon, na pamamaraan ng paglilingkod. Panginoon, patuloy din po namin idinudulog sa inyo ang nalalapit, Panginoon, na pagtatalaga ninyo ng aming magiging pastor, ang amin pong tagapangunang espiritual, Panginoon.
For this is our last Sunday of the month of July, so we will be collecting two offerings at the same time. For if you can notice, we have two envelopes. So the white envelopes is for our regular offerings, intended for our general funds. And for the brown envelope is for our missions offerings. After giving your offerings to the Lord, you can also give other offerings for various ministry as the Lord leads you to do so. You can do this by writing the space provided after the designated line, the program where you intended the offering to be used. If you need assistance such as pencils, pens, or envelopes, kindly raise your hands and our ushers will assist you. You can also opt to send your offerings through online banking. Details are being flashed at the screen as we speak. This is also our new account number for our online banking offerings. Also inserted in our bulletin is our praise and prayer item slips. You can write down your thanksgiving, prayer petitions, and rest assured that our brethren will be praying for this during our midweek fellowship, which we also encourage you to join us every Wednesday, 7 to 8:30 in the evening. We would also likely to briefly acknowledge that the flowers for today are offered to the Lord by the Ireneo family. Purihin ng Panginoon sa kanilang buhay. So now, if everybody's ready to worship God through our giving, then let us all stand as we sing our offering song. Join me in prayer. Heavenly Father, thank you so much, Father God, that we get to do this, Father God, in order to honor you, to worship you through our giving. Thank you so much for all these blessings that we've been receiving from you, O God. Thank you for reminding us that all these things come from you, Father God. Thank you so much for these things and all this opportunity to pursue and to worship you, Father God. We pray, Father, for these offerings that we are about to give. Use this, Father God, for the glory of your kingdom and your kingdom alone, Father God. We also pray, Father God, for the offerings for our missionaries. We ask for your continuous guidance, provision, and blessings to them, Father God, as they reach out to those people who has yet to know you, Father God. Continue to use them, Father God, as your mouthpiece, as your instrument, to proclaim your name, to share your word from them, O God. We also pray, Father God, for our careers, businesses, Father God, that you've been providing to us, Father God, that way that we can do this, Father God. We pray for your continuous blessings, provision for our brethren, Lord, and we ask all these things to your most beautiful name. Amen and amen. You can now all be seated. So now while we're collecting the two offerings, let us proceed for our announcement. You can see our announcement at the slip inserted in our bulletin as well. So join me as we tackle on those things. For our announcement, we only have one announcement. So for our announcement, all right, we would like to ask for our youth, our young ambassador, to join us as we commemorate the third anniversary of the Young Ambassador Ministry. We are thrilled to invite you all youths and singles to come and rejoice with us in the goodness of God. For our theme, it is the Broken to Blessed theme for based on 2 Corinthians chapter 5 to 17. Okay. So through His grace we've been saved and blessed. Let's come together to give thanks, worship, and celebrate
the transformative power of God's love. So for further announcement, kindly please wait for the specific date and time. Another thing for the youth, okay, for the Young Ambassador Ministry, dahil mahalaga ka, dapat updated ka. So for our youth and our ates and kuyas from the Young Ambassador Ministry will be attending training on how to understand the Bible correctly. As part of the equipping ministry, every Sunday starting from 1 p.m. to 3 p.m. So due to this, our youth fellowship has been moved. It will start on 3 p.m. up to 4:30. So thank you so much for your understanding. Let's grow together in faith and see you later. For our scripture reading, let us all open our Bibles to the book of Psalms, chapter 13. Again, Psalm chapter 13. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Thank you very much, Kuya Ivan, for reading our scripture this morning. And of course, Ate Tess for leading our worship team. To our tech, thank you very much for taking your time to stay earlier and coming to the church earlier than. Staying late and coming early every Sunday. When I was preparing for my message for this week, as I was assigned, I was looking for the template doon sa slide. Tapos nung binuksan ko yung app na ginagamit ko, ito na yung nandito kaagad. So and I plan to have it removed. Pero parang hindi naman umalis na mo hanggang nung pinadala ko yung slide kay King, nandiyan na siya. I do not intend to have it shown this way or be flashed. Pero sabi ko parang timely din, no? Sabi doon na, be still and know that I am God. Ngayon, may bagyo pa, no? Medyo yung mga kalsada ay ongoing pa yung mga pag-aayos dahil sa epekto ng dalawang bagyong dumating. Yung mga susunod pong slide na ipapakita ko sa inyo ay mga pictures lang po yon, no? I-ready ko na kayo kasi kanina doon sa first service, sinabihan ko din sila kasi baka pag umuwi kayo, ito lang yung maaalala ninyo, yung mga pictures. So I'd like to make some short tour. Yan, no? Very peaceful. Tranquil, no? Very calm. Yan. 5 slides lang po ito ng picture. See that? Alam mo yung pag ang dami mong iniisip, parang gusto mong pumunta dito at dyan ka lang muna maghapon. Yung parang hindi mo muna mamadaliin yung oras, no? Ito pa po.
Yan pa. Ito po yung last. Ulitin ko po ha. Picture lang po ito, hindi po ito yung gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. So yung mga nakita ninyong photos, ang ganda, no? Very peaceful. It reminds us calmness. Yung parang very perfect place to visit. Especially pag marami kang ginagawa, busy ka, yung talagang loaded ka, no? Gusto mo declutter, ng isip, ng maraming iniisip. Sa trabaho, sa pamilya, sa kung ano-ano pa. At madalas, nagiging paraan natin ito para mag-thank you sa Panginoon. Pero minsan din, may mga time, no, na yung opposite nito, reason din para tumawag tayo sa Diyos. Ngayong umaga, gusto kong bigyan ng diin itong dalawang thoughts na ito. Tanong natin sa sarili natin or statement para sa sarili natin. Gusto ko ang presensya ng Diyos kasi gusto ko ang nangyayari sa buhay ko. Kung pasok sa criteria mo to, mapapangiti ka. Ang bait ni Lord. May problema ako ngayon pero konti lang. Yung isa naman, gusto ko ang presensya ng Diyos dahil hindi ko gusto ang mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Meron kang full awareness, no, ng iyong kalalagayan at iniisip mo na ang Panginoon ang pwedeng sandalan mo, sandigan mo. Dalawang bagay po yung inilalarawan ng mga phrases na ito. Una, positibo para sa atin na isipin yung state of being natin na yung wala kang problema at may Diyos ka, parang pasok na pasok. Parang yun ang dinidesire ng puso natin, no? Ay Lord, salamat na napagdaanan ko yung mga yun. At alam mo ngayon, nagagalak ang puso ko dahil kasama kita. Nung pinagdaanan ko mga bagay na iyon, hindi ka bumitaw sa akin. Pangalawang bagay, negative naman. We cry to the Lord to rescue us because hindi natin gusto yung nangyayari sa buhay natin. So, gusto ko ang presensya ng Diyos ngayon kasi hindi ko gusto ang mga nangyayari sa buhay ko. Ngayong umaga, hindi ko alam kung anong kalalagayan pwedeng pasok tayo, no, sa ating mga personal na journey, no, as Christian, as individual Christian serving the Lord. Pero gusto kong ibigay ang katanungang ito at hopefully masasagot natin sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Bilang Kristiyano, dapat ba nakadepende ang pagtingin ko sa Diyos sa kung ano ang nangyayari sa akin? Dapat ba nakabatay ang aking pagtingin sa Diyos kung anong testing ang binibigay niya sa buhay ko? Ito po ay batay sa ating magiging paksa ngayong umaga that when God seems silent, I will praise Him. Ito po ang description ni King David sa kanyang cry sa Panginoon. Batay po sa aklat ng mga awit, 13, 1-6. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay patuloy na humihiling ng inyong grasya, Panginoon. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod. Gamitin niyo po ang pagkakataon nito, Panginoon, upang higit kayong mapurihan,
higit na maitaas ang inyong pangalan. Gamitin niyo po ang mga makapangyarihang salita po ninyo upang paalalahanan po ang bawat isa sa amin, O Diyos, na higit sa anumang pagsubok, sa anumang mga suliranin, kabigatan, O Diyos, naririyan ka po sa amin. Patuloy ka pong manguna at pumagitna sa amin. Kayo nawa, O Diyos, ang makita, mapurihan at maitaas, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. When God seems silent, I praise Him. Minsan, pag tayo ay may nararanasang hindi naisin, it's either we voice out it to the Lord, or pag masaya din, parang halata din sa atin, no? Yung disposition natin, positibo sa lahat ng mga bagay. Pero parang yung constancy ng Panginoon, alam natin, no? Both in our silence and even in our loudness, nandoon po siya. Sabi ng aklat ng ito yung binasa kanina, yung first two verses na binanggit natin ay lamentation, panaghoy po ni King David. He asked the choir director, ito nga ang ano mo, gawin mong kanta, itong ano na to. So ang sabi ay parang nagbibigay siya ng kabigatan sa Panginoon. Nagbibigay siya ng hinanakit sa Panginoon. Sabi niya, "How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide my face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me?" Tayo po, no, nakakaranas ng mga ganito kalalagayan, no? Minsan, pag meron tayong mga suliranin, iniisip makalimutan na yata ako ni Lord. Pag meron po tayong mga eventualities na hindi natin ginugusto, we cry to the Lord. Sometimes, dun sa cry natin, may konting halong yung parang sinisisi mo ang Lord Lord naman, sabi mo ganyan, ganon, di ba? And most of the time, itong mga testing ng Panginoon, nagpapakita ito ng test of our own faith din. Di ba? Kasi, ang gagawin mo ba ay mag-pray lang? All throughout? Pwede. Pero ibig sabihin, may gagawin tayo. No? Kanina, dun sa first service, na-recall ko, one of the statements that I mentioned, no? What makes us different with having that, yung tiwala at sampalataya. Tayo hindi lang basta-basta nagtitiwala, tayo ay nananampalataya. And alongside with that faith that we have is the action. No? Hindi tayo enough for belief lang. No? At yung faith na yan, we do perform the acts of faith. At marami po yun. Pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Ang verse 1 and 2 ay mga panaghoy ng kalalagayan ni David at that time. Ang 3 and 4 naman, sabi dito, with all humility, dinescribe ni David ang kanyang, Lord, tingnan mo ako. Bigyan mo nga ako ng liwanag. Or ako ba ay ganito na lang? May ganun po tayo minsan, no? State of being parang helpless, hopeless. Kasi Lord, mayroon ulit parang si David, parang mayroong yung parang pasuntok na bounce.
Kasi Lord, pag gano'n ang mangyayari, matutuwa yung mga kaaway ko, mga kalaban ko. Sabi niya. The illustration, the story tells us that alam mo yung, minsan, tanggap mo na mahina ka at dinadala mo sa Panginoon, pero laging may caveat na, kasi Lord, pag sinabi kong, di ba Christian nga ako Lord, pagkatapos ganito lang ang gagawin mo sa akin, di ba sinisi mo pa ang Diyos na nangyari sa buhay mo yan, baka hindi sila maniwala sa akin eh. O kasalanan mo to Lord. But that is how we think, no? Parang ganun natin sa minsan nilalaro ang buhay natin. In the way we do transact business with the Lord. Di ba? Yan, number 5 and 6, sabi dito, but I trust your unfailing love in my heart. My heart rejoices in your salvation. Pero alam mo yung bounce back after all, yung puso ni David, Lord, kinandyan ako sa iyo, kiwala ako sa iyo, wala ako eh. Both choices ko, dapat magdidesisyon ako na sa iyo pa rin ako babalik. Di ba? Sa mundo po, pag tayo ay wala sa Diyos, matik sa mundo ka. No way around, wala nang iba. Walang ibang destination po. Dapat klaro po yan sa atin. Yung Psalms, no, practically, meron siyang group nung message na nagpapakita ng pagsamba ng may buong galak, no? Ng may pagsambang may halong gladness. Kwento rin ito ng panaghoy o cry, no? At ang pinakamaganda sa lahat, yung hope, no? Na lahat ng nararanasan natin sa mundong ito, lahat ng mga struggles natin, merong magandang kahihinatnan. No? Hindi masasayang. Sa entire 150 books, yung 73 yun ang mga sinulat ni David. No? Sa Tagalog, Filipino, maganda rin ang kanyang version. No? Gusto kong basahin din. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin. Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at lungkot sa puso kong gabit araw titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi. Yahweh aking Diyos, tingnan mo at sagutin. Huwag hayaang mamamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Ang ganda ng verse ng Tagalog, no? Gusto kong i-share yung 3 punto ng cry for help and song of hope ni David. Na in our life, no, maging cry for help din natin at song of hope sa mga nararanasan natin. Valid po ang mga naging kwento doon dahil ito yung kalagayan na ang buhay ni David ay puno ng mga struggles, no? Kaya distress talaga ang mind niya. And in our life, we also experience the same. Diba? At kung ano-ano yung mga nagiging resort ng ating isip minsan, no? Number 1 is the pain in agony. King David expresses deep emotional and spiritual pain. Kaya nga sinabi niya, Lord naman, hanggang kailan mo ba ako
malilimutan at pabayaan na lang. May mga pagkakataon sa buhay natin, no? We also do the same. Kaya nga yung mga nagstay kasi naniniwala na under construction sila, yun yung mga natitest natin yung kanyang faith talaga. Kasi willing to stay, no? I always recall Pastor Arnel when he has his preaching moment dito, sabi niya, lahat tayo ay under construction. But what I realized, dun sa ideya ng pagiging under construction, if you believe that God is doing that very important construction sa buhay mo, allow God to stay in your life, and you stay. Imagine niyo yung structure ng building, kinoconstruct bago palipat-lipat. Paano masussolidify yung mga gamit, yung mga parts? See? Believing or adhering to the idea that if you're under construction, ibig sabihin, from time to time, natitisod, pero bumabalik kasi sinusubok ng mundo, bumabalik at hinahanap ang kalinga ng Diyos. That's process of construction, of constructing you to become prepared for tomorrow. No? Diba? Sabi ni David, how long, O Lord? Because he is thinking that the Lord has forgotten him and parang mayroon siyang ideya na hindi na siya kailangan. May ganun tayong, di ba? And we are being overwhelmed by yung maraming mga struggles along our life, no? Yung araw-araw, kanina, sinare ko rin, yung sa work natin, no? Yung pupunta ka pa lang sa traffic, yan, di ba? When you reach your workplace, nako, dalawa lang yan eh. Pagpasok mo sa opisina, nako, Lord, ako ba ang source of blessing ngayong araw? Or ako ang recipient ng blessing ngayong araw? Yan. Huwag na nating isipin, Lord, ako yung cause of division, cause of problem. Hindi ganon, di ba? Tayong Christian, we do share our blessing. We also receive blessings from others, di ba? And when time that such idea is not realized, you create it, we create it. Sa atin naman kasi yun eh, di ba? So, sabi dito, the pain and agony that we feel, no, it's valid. As we cry for that pain to be removed from us to the Lord, stay. Stay. Bakit ba hindi naaalis yung pain at agony? Kasi sa tao mo kinukwento. Lalo tuloy na pasama minsan, di ba? Hindi ko naman sinasabi po na wag nating i-share sa mga kapwa natin. Make sure that as we do share, no, it would end to parang contributory doon sa parang reduction of the pain, no? Pero pag kinukwento mo sa tao at yung parang nagpa-victim effect, ay iba. Oo. Pagkatapos, iisipin mo, ay, sinabi ko naman sa kanila, hindi nila ako tinulungan. Mali po yun. Kaya nga pag if you're in doubt of sharing those things, those agonies or pains sa tao, idiretso mo na sa Panginoon. Kasi yung taong kinikwentuhan mo, may sarili din po yung pain. Nagkunwari lang yun na kunwari strong. So, hindi din. Pareho din po natin, no? Diba? Kaya nga, we do pray for each other. We do ask for the blessing ng Panginoon sa buhay niya at sa buhay mo rin. Every time we see weakness of our co-Christian in the church, that God is reminding us that like you, that fellow Christian is in need of your help. Not to be judged, not to be condemned, not to be abandoned. Di ba? At we will always be reminded of the fact that ang atin pong ugnayan sa Panginoon
ay individual. Wala po yung by group, by package. Wala pong ganon. Ha? O, yung isang trip tayo, ganyan, hindi. Hindi siya individual po yun. So, that's the, parang, yung concept na, kapag pakiramdam mo, nangihina ka, iisipin mo, Lord, ako lang ba? Hindi. Tinitest tayo ng circumstances ng Panginoon. And He would allow that pain in agony for you to become strong. At saka yung construction ay tuloy-tuloy. So lahat po tayo ay mga construction worker here. Di ba? And habang nabubuhay tayo, we allow ourselves to be constructed by the Lord as we prepare ourselves for Him, and He's preparing us for Him. Di ba? Valid po yun, na kapag ikaw ay nakaramdam ng parang, ano ba yan? Yung hindi fair ang mundo, natural, hindi atin ito eh. Lahat po dito kapag sa mundo ka, ano pa to? Hindi ito fitting for you. Pag hindi align ng mga bagay sa inyo, sa atin, do not question God. That's part of His journey sa buhay mo. At siguro, time will come, pag ready ka na kunin ni Lord, at wag naman muna ngayon. O at least, kung wala na masyadong, di ba? Oh, yung tayong mga Christians, we are ready to die, but we are not in a hurry. Oo, kasi magsishare pa tayo eh. Di ba? Oo, marami pa tayong i-evangelize. Yan. Kasi hindi sa atin ang troubled life, hindi sa atin ang troubled heart. Kasi kapag tayo daw ay nakararanas ng troubled heart, the Lord is telling us that He has prepared something for us. He is reminding us that do not worry. Don't let trouble would come and destroy your peace. Di ba? Ito ang ganda rin ang sinabi ni Apostle Paul, yung 8:18 of Romans. I consider that the suffering of His present time are not worth comparing with the glory about to be revealed to us. Yung buhay po natin na nakararanas ng mga pagtitiis, ng paghihirap, pagdurusa, walang katumbas yan sa offering ng buhay na meron ang Lord when His right time would come. And ang tanong ba, kung hindi ka sa Diyos at wala ka sa Kanya, hindi mo ba mararanasan yung hirap din? Pareho lang. But what made us different? What's next after this struggle sa mundo? Ano ang susunod pagkatapos ng labanan dito sa mundo? Tayo alam natin kung anong mangyayari. Tayo may ideya kung anong mangyayari. Ang wala sa Diyos, hanggang doon lang. Kaya you see, ako po ay nabigyan ng pagkakataon ng Diyos, na ma-encounter yung mga iba't ibang family settings, nakatira, ganyan. May mga iba, yung halimbawa, summertime, ang nilulook forward lang, yung outing lang, mag-swimming, ganun. Yun lang. Wala na. So, ibang event na naman ang birthday. Yun lang. Okay, yun pala, parang kumbaga, satisfaction at their level na. Tayo hindi. More than that.
And as we journey with God, we will encounter so many eventualities, circumstances. Yung iba, gusto natin ng mga circumstances. Pero yung iba, hindi natin gusto. But we stay. We remain. Diba? Suffering may be that huge. Pero, alam mo yung meron tayong inihintay, no? Na biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Dahil naniniwala tayo sa grace niya, sa grasya ng Panginoon, na laging nariyan upang i-restore, i-renew ang ating kahinaan. I-restore at i-renew ang ating mga pangangailangan. Diba? Yun po ang disenyo ng Panginoon sa buhay natin. If we ask much of what the Lord has asked us to have, mundo na po ang magbibigay nun. No? Ngayon, there are so many stories about yung success in this world because of that. Siguro yung mga material possession or mga fame. Diba? You try to make search of the lives of those, they found emptiness. They found emptiness. Tayo hindi, nandyan na. Binigay ni Lord, no? So, paalala ito, no? Na your pain and agony is not unique in you. It's not unique in us. But what should we do after that? Are we allowing ourselves to just dwell on those pains and agonies and blame the Lord? Hindi tayo ganun. We are not designed to be like that. Number 2, letter B. The prayer and petition. Yung, alam mo, pag nagpipray tayo, no? We are being reminded to be humble. We are being reminded to experience humility first. Because the very reason why you pray, because you ask. At hindi ka hihingi ng meron ka. At hindi ka hihingi doon sa wala sa'yo. No? Hindi ka hihingi doon sa pakiramdam mo, mas capable ka pa. Ang nangyari po ay nagkaroon, no, ng pusong mapagpakumbaba si David. He cries to the Lord. Sinabi, Lord, ito ako. Pakinggan mo ang aking ang aking dalangin. Nangangailangan ako ng iyong tulong. Nangangailangan ako ng iyong habag sa akin. Paalala ito ng buhay natin na bagamat taglay mo ang karangyaan, kapangyarihan, kayamanan sa mundo, mahina po tayo sa Panginoon. We only rely our life sa Kanya. At tuloy-tuloy po yun. No? Tuloy-tuloy po yun. This idea teaches us to pray, not just to ask for the Lord, but allowing the Lord to see us of our weak part, of our limited capacity. Diba? So pag hindi natin sinasubmit at sinusurrender sa Panginoon ang mga bagay na alam natin hindi natin kaya at ang mga bagay na limitado tayo, hindi pa rin po Panginoon ang nagdidesisyon sa atin. Diba? So it should teach us or remind us that we ask the Lord because it's a good reminder of our limitation, of His capacity to rule our life. No? Yung mag-lead sa buhay natin. And
That's submission. Di ba? That is submission. Hinihiling natin, no? In the middle of our pain, in the middle of our agony, sinasabi natin na, Lord, tinan mo, malakas ako, pero nangihina din naman po ako. Kaya pwede po ba, Panginoon, ibalik niyo po ang aking lakas? Alam ko, Lord, na sa akin ka eh. Alam ko, Lord, anak mo ako eh. And whatever I have, nanggaling po ito sa inyo. Gamitin niyo po ako, Lord, para sa iyong kaluwalhatian. At wag po sana, O Diyos, mangyari na manaig ang kaaway sa akin at ma-defeat ang aking faith sa iyo. Di ba? Yung testing ng Panginoon, testing and trials is constant. Kaya nga yung growth in faith is constant din. Yung learning is constant. Kaya yung studying ay tuloy-tuloy din dapat. So same thing with our faith, no? And the test for the growth in faith, hindi lang yung I believe. Kasi kung naniniwala ka lang, mental lang po yun ulit, no? So with your faith turned into action, you will test how the Lord is working in your faith. And of course, the measure of your growth, of your spirituality. Doon mo malalaman yun eh. Diba? Doon natin malalaman yun eh. Likas naman sa atin ang mapag-alala talaga. Nag-aalala, di ba? We worry a lot. But hindi naman nagkulang ang Bible. Sabi ng Book of Philippians, do not worry about everything, about anything. That in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, o di ba? Ipagpasalamat pa raw natin sa Diyos na, Lord, may trial ako kahapon, may testing ako. Salamat, Lord. Kasi nangyari kahapon, tinan mo, buhay pa ako. Napagdaanan ko, Lord. Di ba? Naitawid, Lord. Dahil yun sa iyo. Dahil po yun sa biyaya ninyo sa aking buhay. No? And at the end, the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and our mind in Christ Jesus. As I was reading the book of Psalm, yung alam mo yung nakita ko doon, yung na-remind sa akin yung Psalm 23, no? Very common book siya. Even sa mga libro na isulat ngayon eh. Naalala ko nung first year high school ako, pinakabisado pa yan sa amin. Ang ganda ng thoughts ng Psalm 23, no? The book itself, the chapter itself reminded us protection of the Lord, the provision of the Lord, in the peace. Peace niya, hindi yung peace ng mundo. Yung nakita nyo kanina na mga pictures, gawa naman ng Diyos yun eh. Di ba? Gawa niya yun. No? Pero, pwedeng hindi sa eternal, hindi sa for eternity. Pansamantala lang po yun. Pwedeng mawala anytime. Pwedeng ma-challenge ng climate change or whatever. Tayo rin. Tayong tao. We can be good physically, we can be good mentally, but as we go along with our journey, yung iba magulat ka yung mga mayroong mga cases or issues about depression.
Sabi nung nabasa ko kaninang article nung nagbukas ako ng morning, almost 40 million Americans are suffering from mental illness, depression, mental issues related. Tayo, we ask the Lord to sustain our strength because He is our refuge. We will be tested by the Lord. We will be encountering different eventualities as we continue to journey with our faith. But God is our strength, our refuge, an ever-present help in trouble. Do not worry. Di ba? Don't worry. Kanina kinuwento ko nga rin, no? Kasi nagpipray tayo, di ba? Kaya bubuhayin tayo ng Panginoon. May action pa tayo, mas lalo. Yung langgam nga, di ba? Nagpipray kaya yung mga langgam, buhay. Di ba? May mga nag-gather sila ng mga food. God provided food for them. Tayo, we pray. We work pa. Di ba? We work with our faith. Di ba? And with the faith that we have, let us agree that with the covenant of yung covenant ng ating relationship, God is hearing us whatever we ask. Sabi, yung prayer ko naman, di mo narinig yata ng Lord. Huwag mo sabihin sa tao na hindi narinig ni Lord. Sa Kanya mo pa rin, huwag sa tao. Imamarites ka lang yan sa kabilang ano. Sa Diyos mo pa rin dalhin yon. If you think that the Lord is not hearing your prayer, you still bring it to the Lord. Tingnan mo ang buhay ni David, di ba? In spite of the pain, distress, he still prayed to the Lord. And the last one is yung agony, yung pain, yung prayers niya, it ended pa rin of giving worship or praise to the Lord. Imagine natin, no? Kumbaga, natulog siya, may problema pa rin. Natulog siya, nag-pray siya, may problema pa rin. Natulog siya, nag-pray siya, may problema pa rin. Nagpasalamat pa rin sa Panginoon. No? Sabi dito, despite his struggles, David ends with praise. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. See? The illustration is very simple. Why will you say thank you to the Lord? Binuhay ka na ng Panginoon eh. Matagal na. Kung gaano ka haba ang edad mo, siyempre hindi ko babanggitin yung edad mo. Ikaw lang ang nakakaalam. Mag-trace back ka, look back ka, binless ka ng Lord. Way back. Kasi yung mga kilala mo, wala na rito. Yung iba, kinuha na ni Lord. Ikaw nandito pa. Tibay. Salamat sa Panginoon. Di ba? Dahil may work ang Lord sa buhay mo. At the life that we have siguro sa mundong ito, it is not just for nothing. Hindi yan dahil wala lang. Hindi. Hindi yan aksidente na nandyan sa atin, no? So our praises is not only that we would like to ask the Lord for the things that we receive from Him, and we will be receiving in the days or months to come. Kung hindi, yung pasasalamat natin dun sa, Lord, yung nasa akin na hindi nga ako masyadong aware na nasa akin pala at binigay mo yung biyaya na yan, no? Nataglay ko. Yung good state of mind pa lang, Lord. Yung nagigising ako na
alam kong journey of struggle yung araw na yan, pero alam ko na nandyan ka sa akin. Parang, Lord, no reason for me not to praise you. No reason for me not to give you the best of, the things na ipagpapasalamat ko. Di ba? So we give praise amidst difficulty. And difficulty na yan, lagi po yung kasama natin. Di ba? Lagi po yung kasama. If you try to look back at even yung story ni Apostle Paul, no? Hindi nga natatapos yung kanya eh. The more that he aspired to, to spread the word of God, parang dumadami ang kaaway niya, dumadami ang paghihirap niya, struggle niya sa buhay niya. O wala naman pong magkukwento dito ngayon sa atin na he is or she is experiencing the experience of Apostle Paul. Wala. Ibang level of struggle pa rin, pero ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos ang nagsusustain para maging naka-on track ka pa rin, nandyan ka pa rin para sa Kanya. And we can only ask the Lord to sustain us with His grace para, Lord, ipanatili mo ako, Lord. Ibigay mo yung aking patuloy na lakas para habang ako'y patuloy na nagko-construction work, nandyan ka sa akin. At patuloy akong mananalig sa pag-ibig mong wagas. Di ba? Sapagkat ako'y ligtas at alam ko. See? Magpupuri ako sa iyo, aawitan kita dahil sa iyong masaganang kabutihan sa akin. No? Ganon din po ang ating nais iparating sa Diyos. Dapat. No reason for us not to, be grateful of the things that we have. Pino-provide ng Panginoon ng mga bagay, na kailangan natin. Lahat ng naisin natin. Ito yung kaninang binanggit ko, no? Yung journey to life mo is parang journey towards death. But si death is coming your way, go ka pa rin, no? Tuloy ka pa rin. Tuloy ka pa rin. And always ask God's refuge and strength. Gaya ulit kanina. The very moment that you need that help from the Lord, you ask it. Especially if you're in trouble. The trouble cannot be just simply, assisted by yung mga aid po, yung mga tulong, mga ganyan. Pansamantala lang yan. Di ba? Pansamantala lang po yan. Pero ang biyaya ng Diyos ay laging naririyan sa atin. Kanina po, bago tayo nagsimula, iniwan ko po ang mga katanungang ito sa inyo at sa ating lahat. Dapat ba nakadepende ang pagtingin ko sa Diyos sa kung ano ang nangyayari sa akin? Dapat ba nakadepende ang pagtingin ko sa Diyos sa kung ano ang nangyayari sa akin? Ang sagot, hindi. Sapagkat, maari mong gustuhin ang mga nangyayari sa iyo, maari mong hindi gugustuhin. Minsan, yung pagbabago natin, pagbabago pa papunta sa pagiging masama. Pero ang Diyos ay nananatiling Diyos. He is a sovereign God. Siya ang Diyos ng nakaraan. Nakaraan ko, nakaraan mo, nakaraan nating lahat. Na bumuhay sa atin. Diyos na nagbigay sa atin ng biyayang patuloy nating tinatanggap. At Diyos ng kasalukuyang lagay. Bagamat ang kasalukuyan, pwedeng on struggle, may konting suliranin, pero hinaharap natin ang pag-asa kasama siya. Dahil siya ang Diyos na hindi nagbabago.
the Alpha and the Omega. Para po sa application, 3 bagay ang gusto kong bigyang diin. Na ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos ay pagkakaroon ng honest communication. Be honest with your pain through your prayer to God. Kung naikwento mo yung hinanakit mo sa kapwa-tao mo, sa kapwa mo tao, at hindi mo sinabi sa Diyos, hindi mo inaayos ang linya mo sa Kanya. So, tayo mismo, if there are admissions of our own ill-doing, dapat tayo mismo mag-aayos niyan bago natin dalhin sa Panginoon. Di ba? Yung tinuturo na, ang dami natin sinasabi sa ibang tao, sa atin pala ang problema. Di ba? Be honest, admit and accept. And bring it to the Lord through a specific prayer. Sabi niya, no? Ask the Lord boldly. The last, whatever happens, let us not choose the best condition to bring our praises to God. Whether we are on trial or we are at our best, mas lalong kailangan natin ang Diyos. And hindi ito seasonal dapat. No? Hindi namimili ng kanyang tagpo. Hindi namimili ng kanyang panahon. At mahalagang malaman natin na whatever happens, we are to give praise. Even in our difficulty, even at our worst condition, even to the least that we could. Kailangan natin ibalik ang papuri, pasasalamat sa Panginoon. As I end, I'd like you to meditate on the message of this song. Take this fainted heart, take these tainted hands, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain weight, take these ocean tears, hold me through the trial, come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts,
Let us all stand. Panginoon, maraming salamat po sa inyong paalala sa amin na sa gitna, Panginoon, ng mga maaari naming mararanasan, dapat po kaming manatili sa inyo. Panginoon, batid niyo po ang aming mga puso. Batid niyo po, Panginoon, ang aming mga dalangin. Patuloy po kayong muna sa amin. Patuloy namin, Panginoon, hinihingi ang inyong biyaya. Kalaki, Panginoon, ng pag-inipon ng tawad sa amin pong mga pagkukulang. Panginoon, naniniwala po kami na liban po sa inyo ay limitado po ang aming kakayanan. At wala po kayo sa mga buhay namin, Panginoon. Hindi po namin kakayanin ang mga hamon nito. Maraming salamat sa patuloy ninyong paalala ng mga bagay na higit na mahalaga, ng mga bagay, Panginoon, na magbibigay sa amin ng higit na paglago, ng higit na kahandaan, Panginoon, sa amin pong kalalagayang spiritual, Panginoon. Salamat at sa kabila, Panginoon, ng mga bagay na maaring maging hadlang sa amin, inaalaw niyo, Panginoon, na mangyari mga bagay na ayon sa inyong kalooban. Sa amin pong pagtatapos, sa amin pong gawain ngayong umaga, patuloy namin itinataas kayo. Binabalik ang mga papuri in our midst. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Thank you so much, Elder Richard, for that impactful message. Before we let you go, we would like to request everybody to please kindly return our bulletin so that we can use it for our next worship service and saved on the printing cost. However, the slip inserted are for yours to take home with you. Thank you so much for your kind understanding and cooperation. So at this point of time, we would like to request everybody to recognize our guests and visitors. If this is your first time coming here at the worship service of Giselle Montalban, are there any first-timer here? First-timer? Second-timer? Third-timer? If third-timer? Okay, all right. So we have one. Kindly stand up so that we can recognize. Welcome and welcome to our worship service here at Giselle Montalban. And as we would like to request you to join us in our worship cry room later after this service so that we can know you more and pray. How can we pray for you and how can we serve you? So now I would like to request everyone to stand up and greet each other, shake our hand as we sing our open welcome song.